Lagpas isang buwan na lang bago magpasko pero hindi pa namimili kahit paunti-unti ng Noche Buena items si Nanay Tess. Hindi pa po, wala pang budget. Hindi yung kaya na lang po ang bibilhin siguro. Kahit papaano na lang ang gagawin niya si Ste kung sa mga susunod na araw ay mas tumaas pa ang presyo ng mga Noche Buena items. Yung queso de bola, tsaka po yung hamon, di na po. Siyempre magbabudget po, hindi kaya ng budget. Sa pagharap ni DTI Secretary Alfredo Pascual at Assistant Secretary Amanda Nograles, ipinresinta na nito ang Noche Buena Price Guide ngayong taon. Lagpas 150 sa 240 products ang tumaas ang presyo bunsod ng iba't ibang dahilan. Iba-ibang reason nila eh. Kumaka sa sardines, ang reason nila yung supply ng tamban, local supply is falling short. Tapos yung mga canned producers ng canned products naman, yung cost ng tin cans, mataas. Okay? Yung iba naman, yung transportation cost. Ang pinakamalaki pong na nag-increase na product ay ang cheese, which increased by 49 pesos. And then the others that increased po, sandwich bread, ham, fruit cocktail, queso de bola, mayonnaise. Pero kambyo naman ang ahensya, hindi naman daw ganun kalaki ang taas presyo ng karamihan. Karamihan ng increase natin na 35% of the SKUs, 1 to 5% lamang. Halimbawa na lang ang presyo ng 1 kilong hamon ngayon, nasa 4 na piso ang itinaas kumpara sa 595 pesos noong 2022. May ilang taas presyo rin sa iba pang Noche Buena items gaya ng fruit cocktail, all-purpose cream, pati na sa mga pasta at sauces nito. Sa kabila niyan, may ilang produkto ang nanatili ang presyo o kaya naman bumaba pa kung ikukumpara nung nakaraang taon. Para makatipid ang ilang consumer, tsaka na lang daw bibili ng ilang kulang oras na makuha ang mga matatanggap na regalong groceries. May mga generous naman na mga pasyente na nagre-regalo na ng mga kung ano-anong pwedeng pang Noche Buena or kung ano mga gift. So kung ano na lang yung kakulangan, yun na lang yung inaano namin, binibili ng personal. Bagay na ayon sa grupo ng supermarket sa bansa ay ito ang malimit na paraan ng consumer ngayon. Belt tightening pa rin, no? Kasi yun na nga, even with the salary increase, you can see that there is shrinkflation, no? Hamon, 900 grams na lang instead of 1 kilo, di ba? Hindi nga tumaas ang presyo, lumit naman ang laman, di ba? Kung tutuusin ayon sa DTI at Supermarket Association, mas maganda ang galaw ng presyohan ng Noche Buena products. Talagang nasa consumer na lang kung papaano nila titipirin ang kanilang budget. Nag-slow down ang inflation. Mas konti nang nagtataas ng presyo ng bilihin. Pero kung talagang maliit ang budget, payo nila, pwede naman daw sumubok na ibang brand o kaya mamili ng mga tipid packs. We would like to emphasize that our consumers are given the option to choose kung ano po ang gusto nating ihanda para sa Noche Buena. Madiskarteng consumer, no? Talagang, will have to bring a calculator siguro, no, for some of the items that they will be buying for this Christmas para mag-fit ang kanilang handa sa Pasko.